Hi, this song is called Pananalig Ko, an original composition of Miss Angelica Duarte. Hope you like it all. Noong wala ka pa sa buhay ko, noong wala ka pa sa puso ko, di ko pinapansin pag-ibig mo sa'kin, pag-ibig at biyaya mo'y di ko inaangkin. Nabuhay sa kasalanan ang puso ko, pag-ibig ko'y hindi nilaan sa'yo. Mahina sa tukso ang pagkatao ko, pananalig ko sa iyo'y hindi siniseryoso. Ngunit ngayon'y nagbago na ang pagkatao ko, mula nang makilala ka, Jesus. Pananalig ko'y tumibay, buong tiwala ay binigay sa'yo lamang, Jesus. Pananalig ko. Nabuhay sa kasalanan ang puso ko, pag-ibig ko'y hindi nilaan sa'yo. Mahina sa tukso ang pagkatao ko, pananalig ko sa iyo'y hindi siniseryoso. Ngunit ngayon'y nagbago na ang pagkatao ko, mula nang makilala ka, Jesus. Pananalig ko'y tumibay, buong tiwala ay binigay sa'yo lamang, Jesus. Pananalig ko. Sa'yo lamang, Jesus. Pananalig ko. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at Espiritu Santo. Amen. Hallelujah, Hallelujah. Purihin ka mang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Muli marami pong salamat sa banal na oras na ito na ipinagkakaloob mo upang kaming yung mga nilikha
ay makatanggap ng pinakamahalagang biyaya at yan ay mula sa iyong mga salita. Ang iyong mga salita magbibigay buhay at ang iyong mga salita magiging gabay namin sa araw-araw naming pamumuhay, Panginoon. Nawa ang iyong mabuting balita ay magdulot sa amin ng kagalingang spiritual. Ngunit bago kami magpatuloy sa iyo, Panginoon, hayaan mo muna kaming lumapit na may kababaang loob at humingi ng kapatawaran sa aming mga pagkukulang. Linisin mo kami, Panginoon, sapagkat hindi kami karapat-dapat, kami makasalanan, ngunit kayo patuloy na nandyan upang kami tawagin na magbalik loob. Ama, lumalapit ako na may kababaang loob sa iyo at humihingi ng kapatawaran sa aking mga pagkukulang at sa aking mga kasalanan na nagawa sa nakalipas na oras. Linisin mo po ang aking puso sa mga oras na ito at gamitin mo lamang ako bilang instrumento sa pagpapahayag ng iyong banal na mensahe. Itago mo ako sa iyong liwanag sapagkat ikaw ang nais kong maibigyan ng parangal sa Facebook Live na ito. Ipagkaloob sa akin ang karunungan, ang kababaang loob sa pagpapahayag ng iyong mabuting balita, the discernment, the fruit of the Holy Spirit, my Lord, not my will, but your will be done. Dito, Panginoon, dinadalangin ko ang makakarinig ng Tuesday Gospel bilang pagkain spiritual namin, Panginoon. Ano man ang kapaguran na meron kami ngayon, pisikal na kapaguran, mga pagsubok na pinagdaraanan, mga karamdamang pisikal, at ano mang maging hadlang, Panginoon, sa pakikinig ng iyong mabuting balita. In Jesus' name, kinakasal ko po. Nananalig kami na kapag ang iyong salita ang pinag-uusapan, naririto ang presensya ng iyong banal na Espiritu. So come, Holy Spirit, we need you, and come, Holy Spirit, we pray. Puspusin mo na yung banal na Espiritu ang iyong lingkod. Upang sa ganon, hindi ang nagsasalita ang pakinggan, kundi ang mensahe mula sa iyo, Panginoon. At hindi ang taong nagsasalita. Lahat kami ay makasalanan, O Lord. Pero maraming salamat sapagkat gumagamit ka ng iyong mga lingkod upang ikaw maparangalan. Patuloy po kayong kumilos sa mga susunod pang minuto. Ikaw po ang maitaas at mabigyang parangal. Muli, Panginoon, ang lahat ng ito'y dalangin ko sa iyo, Ama, sa pangalan ng Panginoong Jesus at sa kapuspusan ng Espiritu Santo. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at Espiritu Santo. Amen. Bigyan po natin ng parangal ang mabuting balita. 50 years ng pinabubuti ng Icon Cycling. Hallelujah, hallelujah. Ikain mo, buo nakikinig ako sa iyo. Mga salita, hallelujah, hallelujah, Mga kapatid kong minamahal kay Kristo, ang mabuting balita ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Itinakwil ng mga Hudyo si Jesus. Taglamig na noon, kasalukuyang ipinagdiriwang sa Jerusalem ang pista ng pagtatalaga ng templo. Naglalakas si Jesus sa templo sa portiko ni Solomon.
Pinaligiran siya ng mga Hudyo at sinabi sa kanya, hanggang kailan mo kami pag-aalinlanganin? Kung ikaw ang Kristo, sabihin mo na ng tiyakan. Sumagot si Jesus, sinabi ko na sa inyo, ngunit ayaw ninyong maniwala. Ang mga ginagawa ko sa ngalan ng aking Ama ay nagpapatotoong tungkol sa akin. Ngunit ayaw ninyong maniwala, sapagkat hindi kayo kabilang sa aking mga tupa. Nakikinig sa akin ang aking mga tupa, nakikilala ko sila at sumusunod sila sa akin. Binibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan at kailan may di sila mapapahamak. Hindi sila maaagaw sa akin inuman. Ang aking Ama na nagbigay kanila sa akin ay lalong dakila sa lahat. At hindi sila maaagaw ninuman sa aking Ama. Ako at ang Ama ay iisa. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Sabayin niyo po ang kapayapaan ng Diyos na buhay. Welcome po sa Word of God, Daily Gospel at Facebook Live, na kung saan ang layunin ng Facebook Live na ito ay ipalaganap ang mabuting balita araw-araw through social media, kamukha po ng Facebook Live. At ako po si Sister Angelica from Bulacan, isa po akong Katoliko. At maraming salamat sa Panginoon. Ngayon po ay April 23 na, 2024. At ang Tuesday Gospel po ang sama-sama nating pagninilayan bilang pagkaing espiritual natin. So bakit natin kailangan ng pagkaing espiritual? Sapagkat tayong tao, nilikha tayo ng Diyos, hindi lang naman tayo katawang lupa. Meron po tayong espiritu at meron po tayong kaluluwa. So, kamukha po ng ating physical na katawan, araw-araw po natin itong pinakakain sapagkat kailangan natin kumain para magkaroon ng lakas at makaiwas sa mga sakit. Pero, paano naman po yung ating espiritu? What about our soul? Alam naman po natin na ang Diyos ay espiritu. So, kailangan nagkakaroon din ng tinatawag na spiritual na kaugnayan tayo sa Diyos. Hindi tayo pwedeng maging buhay pisikal, pero patay spiritual. At mismo na ang Panginoong Hesus ang nagsabi na hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang namumutawi mula sa bibig ng Diyos. So kailangan pagkaasamin natin na makarinig ng mabuting balita, hindi lamang tuwing araw ng linggo, kundi everyday. Para yung spirit natin ay makakain ng salita ng Diyos. At ang salita ng Diyos ay ang katotohanan. At ang katotohanan ang magpapalaya sa atin. So, bigyan po natin ng senaryo ang mabuting balita ngayon. Ang pagbasa po natin ay galing kay San Juan, chapter 10, verses 22 to 30. Tungkol po ito sa itinakwil na mga Hudyo si Jesus. Itinakwil, no? Parang, pagka sinabi mong itinakwil, parang, ano ba si Jesus para itakwil nila? Ito ba'y masamang tao? Ito ba'y walang kwenta? Bakit kailangan itakwil ang isang Hesus Kristo na talagang puno ng kapangyarihan, puno ng kabutihan, pero nakuha pang itakwil ng mga Hudyo ang Panginoong Hesus Kristo. Bakit? Kasi nga tinatanong ng mga Hudyo sa Panginoong Hesus, hanggang kailan mo kami pag-aalinlanganin? So, itong mga Hudyo na ito ay talagang malaki ang doubt nila eh. May doubt talaga sila sa Panginoong Hesus. Kamukha ng mga Pariseyo, mga Saduseyo, mga dalubhasa sa kautusan. Meron pa rin silang alinlangan. Hindi sila naniniwala na si Hesus ang pinadalang Mesiyas ng ating Diyos Ama. Hindi sila naniniwala dyan. Kaya kung babalikan natin yung mga nakaraang gospel, lalo na yung sa gospel ng si Jesus ang nagbibigay buhay, ay talagang hindi sila naniniwala. Biro mo, sabihin ba naman ng Panginoong Jesus sa mga tao na ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ang kumakain ng aking laman ay hindi na magugutom, ang umiinom ng aking dugo ay hindi na mauuhaw. Talagang anong mararamdaman ng mga taong ito? Ano to? Gagawin mo kaming cannibal? Nakakainin namin ng dugo mo? Inumin namin ang iinumin namin ang iyong dugo at kakainin namin ng iyong laman. So, ang daming pag-aalinlangan. Hindi natin masasabi na sa panahon ni Kristo, nang siya'y nangangaral at ng salita ng Diyos, siya'y nagpapagaling, nagka-cast out ng mga demonyo, nagbubuhay ng patay,
hindi pa rin lahat naniniwala. Meron at merong nagdududa. Kaya sabi nga ng mga Hudyo, pwede ba, ayaw na magbigay ka na talaga ng yung talagang eksaktong halimbawa o sagot na talagang ikaw yung anak ng Diyos. Pero anong sinagot ni Kristo? Sabi ko naman sa inyo, no, na ako nga ang anak ng Diyos. Pero ayaw nyo maniwala eh. Ayaw nyo ginagawa ko na mga lahat ito sa ngalan ng aking Ama. Kasi hindi ginagawa ni Kristo ang pangangaral ng salita ng Diyos, ang pagpakas out ng mga demonyo, pagpapagaling ng mga may sakit, yung sarili lamang niya, hindi. Lahat yun ay ginagawa niya sa pamamagitan ng Amang nasa langit. Amen? Pero anong sabi niya? Binigyan ni Kristo ng importansya ang mga talagang naniniwala sa Kanya. Hindi lamang naniniwala, kundi sumusunod sa kalooban ng Ama. Ito yung tinatawag niyang kanyang mga tupa. Kung narinig niyo po yung gospel kagabi o kahapon, tungkol po ito sa mabuting pastol. Ang mabuting pastol ay tinutukoy ang Panginoong Hesus. At sino ang inaalagaan o binabantayan ng mabuting pastol? Ang mga tupa. At ang mga tupang ito yung mga nakikinig sa tinig ng pastol. At ano ang pangako ng Panginoong Hesus sa mga tupa nakikinig sa mabuting pastol? Ito'y magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Amen? Kasi kung hindi tayo tupa, kasi ang tupa, malabo ang kanilang paningin. So, nagdidepende lang sila sa boses ng nagpapastol sa kanila. Kaya alam na alam nila yung boses ng nagpapastol, kahit malabo yung kanilang paningin. Madinig lang nila yung boses, maamoy lang nila yung kanilang nagpapastol. Alam nila, yun ang susundin nila. Samantalang kung hindi tayo tupa, tayo yung tinatawag na kambing. Ano ba yung kambing? Diba ang trabaho ng kambing? Kain. Pagkain, dumi. Kain, dumi. Ganun ang mga hindi nakikinig sa sumusunod sa kalooban ng Diyos. At ang sabi nga dito sa mabuting balita sa last part ay ako at ang Ama ay isa. So ganun po yung senaryo ng pag-uusap ng mga Hudyo at ng Panginoong Hesus. Hindi sila naniniwala. Sa madaling sila ay may pag-aalinlangan sa Panginoon. So, paano naman po natin magkakaroon ng pagninilay sa mabuting balita sa araw nito, sa buhay natin ngayon, sa panahon natin ngayon, no? Pag-aalinlangan. Naranasan na ba natin sa buhay natin yung pag-aalinlangan o nag-aalinlangan tayo sa ibang tao, sa mga bagay, sa nangyayari sa buhay natin, o nag-aalinlangan tayo sa ating sarili, pero higit sa lahat, nag-aalinlangan ba tayo sa Panginoong Hesus? Yun ang pinakamahirap sa lahat. Kasi once na pag-aalinlangan natin sa Diyos ay nag-take over na, sunod-sunod na yan. Magkakaroon ka na ng pag-aalinlangan sa kakayanan mo, magkakaroon ka ng doubt sa mga bagay na nasa paligid mo. So, ang pag-aalinlangan ay nararamdaman ng isang tao kapag nagkukulang na siya ng tiwala sa Diyos. Bakit? Sapagkat ang pag-aalinlangan galing din sa demonyo. Dahil sa demonyo. Bakit? Tingnan nyo nung magkasala si Eva at Adan, ano ang ipinain nung ahas? Pag-aalinlangan. Kasi ang sabi ni Eva, naku hindi, ipinagbawal sa amin kainin ang bunga na yan. Anong sabi nung ahas? Hindi totoo yan. Kapag kinain niyo yan, magiging katulad kayo ng Diyos. So, inilagay ng ahas o yung ahas kasi nandun yung diablo doon sa isipan ni Eva na mag-doubt, mag-alinlangan sa utos ng Diyos Ama. Kasi ang sabi ng Diyos Ama sa mga unang magulang natin, si Eva at Adan, wag niyong kakainin yung bunga na yan. Makakain niyo lahat, pero wag, bawal. So dapat kung talagang sumunod si Eva at si Adan sa utos ng Diyos, dapat hindi sila nag-doubt, hindi sila nag-alinlangan, dapat sila, utos siya ng Diyos, dapat hindi. Kaso diba, nung nagkaroon na encounter ng temptation, nag-alinlangan si Eva. Nagdalawang isip siya. Amen. So, ganun din ang nangyayari sa panahon natin ngayon. Mas mahirap pa nga ang panahon natin ngayon kasi nasa social media na tayo. Mas madali na nating makita ang mga bagay-bagay. Meron ka lang itanong, maigugugel mo. Meron ka lang gustong malaman, di ba? Isang click na lang. Hindi kamukha ng panahon ni Kristo, masasabi natin ang hirap bagong mapatunayan ng isang bagay.
Ang hirap. Kailangan mong gumawa ng mga bagay-bagay para mapatunayan mo. Ang Panginoong Jesus na nga, ang dami na niyang ginawang himala. Pero diba, yung kung sino pa yung mga kilala sa dalubhasa, sa salita ng Diyos, yung mga pariseyo na may tuturing ng mga pare noong panahon na yon, dinadoubt nila yung kakayanan ni Kristo. Bakit? Kasi sila'y naiinggit kay Kristo. Biro mo, si Kristo ay isang anak lamang ng kapintero ang pagkakakilala nila. Pagkatapos sila, naging dalubhasa sila sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Pagkatapos maraming magiging followers si Kristo nung panahon niya. Sa panahon din natin sa social media, nandyan yung mga content creator na ang daming followers. Hindi po ba? So, ano ang nakikita natin sa mga nangyayari sa social media ngayon? Ang daming lumalaganap na fake news. Na kung tutusin, kung hindi ka nakikinig sa salita ng Diyos, mag-aanano ka talaga, hindi ka magiging sure. Na, o teka muna, ito bang content creator na to, totoo ba itong mga content niya? Ito ba yung napag-glorify ang Diyos? Ay, totoo ba na itong content creator na to, ipinagkakalandakan niya sa kanyang, halimbawa sa kanyang TikTok, o sa kanyang YouTube, o sa kanyang Facebook, na okay na ang divorce, okay na ang abortion, okay na ang same-sex marriage. Di po ba? Kailangan magkaroon tayo ng doubts sa mga napapanood natin, sa mga sinishare natin sa ating timeline. Why? Doon tayo magkaroon ng doubt. Kasi, ito ba ang gusto ng Panginoon? Approve na ba sa Kanya ang mga ganito? Na kapag nabuntis ka, pa-abort mo na lang. Kasi di ba sa ibang bansa, naghanap na yun eh. Lalo na ang divorce. Pag hindi kayo magkasundo, maghiwalay na kayo. Ang same-sex marriage, di po ba? Naghanap na rin. Ito ba'y kalooban ng Diyos? Mag-doubt tayo. Kasi pag sa panahon natin ngayon, hindi natin pwede sabihin na majority wins. Ano ibig sabihin nun? Na kapag ginagawa na ng marami, okay na yung kay Lord. Hindi. Hindi porke ginagawa ng marami ng divorce, okay na sa Diyos. Bakit pa nag-exist ang utos ng Diyos? Bakit pa nangaral si Kristo nung panahon siya ay nabubuhay din sa mundo? Kung gano'n lang din naman ang magiging rules ng mundo. Kung ang masusunod, kung ano yung gusto ng tao. Kaya kapag may napapanood tayo sa social media, pagduda tayo, doon tayo magduda, teka muna. Tama ba yan? Gusto ba yan ng Diyos? Yan ba yung kalooban niya? Pero pagdating naman sa Diyos, huwag tayo magkakaroon ng pag-aalinlangan sa Kanya. Alam natin na minsan nababalitaan natin na merong isang kilalang personality na nagpakamatay, na depressed, na kung minsan kung iisipin mo, nasa Kanya naman halos ang lahat. Pero bakit? Bakit nagpakamatay? Nag-alinlangan. Nagkaroon ng pag-aalinlangan sa Diyos. Sa panahon po kasi talaga nito, sa dami ng problema sa mundo, ang dami talagang doubt, ang dami talagang takot, ang dami talagang pag-aalinlangan ang tao. Hanggang dumating ang time na hindi na magtiwala sa Diyos. Hanggang dumating ang time na para bang pagdating sa Diyos, hindi na naniniwala. Na kasi tayo mga tao very limited ang ating kakayanan. Hindi lahat ng bagay na gusto natin makukuha natin. May mga bagay na nangyayari sa atin na hindi natin ma-explain. Never doubt God. Yan ang wag na wag natin gagawin, ang magduda sa kapangyarihan ng Diyos. Na magduda na may magagawa ang Diyos sa buhay natin. Kasi kung didepende lang tayo sa ating kakayanan, dyan tayo mag-alinlangan. Kasi bilang tao, tayo likas ng makasalanan. Bilang tao, mag-alinlangan tayo kasi sa sarili natin, in a way na tayo tao ng makasalanan. Kaya dapat yung full trust natin nasa Panginoon. Ang mga bagay na gusto natin, pinapangarap natin, kung hindi matupad, wag na wag tayo mawawalan ng tiwala sa Panginoon. Kaya nga diba may mga bagay na minsan nagkakaroon tayo ng problema, binibigyan tayo ng problema ng Diyos, inaalaw ng Diyos ang mga pagsubok sa buhay natin, hindi tayo para pabagsakin, kundi din lalo tayong patatagin. Kasi nga diba, ang mga pagsubok sa buhay natin, ay parang ano yan sabi, dinadalisay ang ating pananampalataya.
sa apoy ng ng dinadalisay tayo. Kaya the more na pagsubok, problema ang hinaharap natin, hindi tayo gustong numpuhin ng Diyos, kundi papatayuin, patatagin. Kasi ganun na ipinakita ni Kristo eh. Bagamat siya'y anak ng Diyos, perpekto, walang kasalanan, pero tinanggap niya ng walang pag-aalinlangan ang kalooban ng Diyos Ama. At anong kalooban ng Diyos Ama? Na tayo'y maligtas. Na tayo magkaroon ng buhay na walang hanggan. Wala siyang alinlangan, no? Kaya kung matatandaan natin, bago pa lang ipako si Kristo sa krus, di ba nagdasal siya sa hardin ng Gethsemane? Alam na niya mangyayari sa kanya eh. Siya'y papaluin, hahagupitin, aalipustahin, ipapako sa krus. Alam na niya yun. Pero nanalangin siya sa kanyang Ama. At ang sabi niya, hindi yung kalooban ko, kundi yung kalooban mo ang makapangyari. Hindi siya nag-alinlangan, as in 100%. At dapat ganun tayo. Kaya nga di po ba ang unang utos ng Diyos ano? Ibigin mo, love God with all your heart, with all your soul, strength, mind. Buo. Humihingi sa atin ng Diyos ng buong pagmamahal, buong pagtitiwala. Hindi natin pwede sabihin na, Lord, number 1 ka sa buhay ko, o pangalawa, yung family ko, o pangalawa, yung asawa ko, yung family ko, yung anak ko, yung kaibigan ko. Hindi. Ang gusto ng Diyos, yung hindi tayo mag-alinlangan na mahalin natin siya ng 100%. Siya lang. Kasi pag mahal na natin ang Diyos at siya lang, yung pagmamahal natin sa ating anak, asawa, hindi ba, sa ibang tao, bunga na lang yun ng buong pagmamahal natin sa Panginoon. Kasi kung di natin gagawin buo, ang pagmamahal natin sa Diyos, marami siyang kahati. We cannot love God with all our minds, with all our hearts, kasi ang dami, no? Ang dami natin minamahal eh. Ang dami natin binibigyan natin ng ating lakas. Kaya kailangan wag tayong mag-alinlangan sa Panginoon. Ano man ang nangyayari sa buhay natin ngayon, full trust. Kailangan tayong maging tupa. Kamukha ng gospel kahapon, kailangan tayong maging tupa na nakikinig, nagpo-follow sa salita ng Diyos. Kasi kumikilos din ang dyablo sa panahon na ito. Noon at hanggang ngayon, nagtatrabaho ang dyablo. Ayaw na ayaw niya magtiwala tayo sa mga pangako ng Diyos. Ayaw na ayaw ng dyablo na tayo ay magbigay ng pag-ibig sa Panginoon. Kaya ngayon din yung gospel kahapon, di ba? Na ano ba ang trabaho ng dyablo? To kill, to steal. Pumatay, magnakaw, magsira. Eh ano naman ang i-offer sa atin ni Jesus Christ, ng Diyos? Isang buhay na ganap at kasaya-saya. So bakit tayo mag-aalinlangan? Maaring tayo sa buhay natin, maraming mga kakulangan. Pero pag nagtitiwala tayo ng 100% sa Panginoon, hindi tayo mag-aalinlangan. Na ano man ang mangyari sa atin, hindi natin i-question si God. Ganun kasi tayo minsan, di ba? May mga bagay na pangyayari sa ating buhay na hindi-question natin si God. Lord, bakit ako? Ba't hindi na lang yung kapitbahay ko walang niya? Lord, bakit ako? Eh, bakit nga si Kristo? Bakit si Kristo tinanong ba niya sa sarili niya na, Ama, bakit ako? Eh, anak mo ako Hindi naman ako makasalanan. Bakit ako ang ipinadala mo sa mundo? Para ipako sa ako? Sabat hindi na lang yung mga walang yang nilikha mo. Kaya wag nating sasabihin o i-question ng God. Bakit ako? Hindi, di ba? Parang na nalulubok na tayo sa kalukutan, sa depression, sa mga pag-aalinlangan. Nagiging ano na tayo eh. Nawawala na tayo. Inuunti-unti tayo ng dyablo. We know that trust is the foundation of love. Kapag nawala yung trust na yan, kapag nagpuno na yan ng doubts, nawawala na yung pag-ibig. Nawawala na yung tiwala. Nawawala na yung pag-asa. Pero dapat huwag na huwag tayong mag-aalinlangan sa Diyos. Not 95%, not 98%, but 100% ang full trust. Kung meron mga bagay tayong gusto sa buhay natin, ipananalangin natin at hindi nangyari, remain the trust. Bakit?
Yung pagtitiwala mo sa Diyos, yun na yung mismong sagot sa ano mo eh, sa panalangin mo eh. Yung kahit hindi mo nakuha yung gusto mo, pero nag-remain ka para, okay lang Lord, may ibang plano ka. Yan naman lagi sinasabi ni Kristo eh. Not my will, but your will be done. Marami tayong will na gusto kasi we are using our free will. But always say to God, Lord, ito po yung gusto kong mangyari sa buhay ko. Lord, ito po yung gusto ko. Gusto kong magpatawad sa kapwa ko. Gusto kong talikuran ng mga bisyo ko. But Lord, o kaya gusto ko mag-abroad, gusto ko ng bahay, lupa, ganito. But Lord, let your will be done. Ibig sabihin nun, as a human, alam na ni Lord kung ano gusto natin sa buhay natin. Actually, alam na ng Diyos kung ano ang beginning and ending natin. Eh. But never ever show to God na questioning God. Never ever do that. Wag na wag natin gagawin, tanungin ang Diyos, lalo na kapag tayo ay napupunta sa sitwasyon na hindi maganda. Amen. Gayahin natin si Job. Si Job na masyado siyang blessed ni God. Ibinigay sa kanya ang lahat. Ang kayamanan, ang pamilya, ang kapangyarihan. Pero diba, dumating ang time na nawala lahat yun. Nawala yun. Inalaw ng God na subukin si Job ng demonyo. Kaya pag tayo nagkakaroon ng mga pagsubok, God is allowing that, not para manghina, kundi para makita ni Lord yung, oh, are you still faithful? Hindi ka pa rin ba mag-aalinlangan? May sakit ka na, wala ka ng trabaho, broken na relationship ka, parang ikaw na yata pinakamahal sa tao sa mundo, but still, hindi ka pa rin nag-aalinlangan sa akin? Sa mabuting balita natin, lalo na sa panahon natin ngayon, naganap na ang lahat. Diba? Hindi ka mukha sa panahon ni Jesus, hindi pa siya ipinapako sa krus noon eh. Nung masasabi natin yung mga tao noon ay nag-aalinlangan sa kanya. Pero naganap na ang lahat, diba? Naipako na siya at muli na siyang nabuhay. Tayo, sa panahon natin ngayon, hindi dapat na nag-exist yung doubt natin sa God. Hindi dapat. Kapag may nangyayari sa buhay natin na hindi maganda, nasaktan tayo, Lord, hindi pa ako magdududa sa inyong kapangyarihan, sa inyong pag-ibig, sa inyong plano. May plano kayo, Lord. Maaaring hindi natupad ang plano ko, pero hindi po ako mag-aalinlangan sa iyo. At yun ang gusto ng Diyos sa atin. Kasi, ang Diyos ay hindi natin nakikita. Hindi ba? Pero ang sabi ni Kristo, mapapalad ang mga naniniwala kahit hindi niyo ako nakita. Kapag nasa Panginoon ka, hindi pwede yung to cease to believe. Pang tao yun. Kapag nasa Panginoon ka, pagtitiwala ka sa Kanya ng walang pag-aalinlangan, dapat hindi to cease to believe. Dapat you have to believe first so you can see the glory of the Lord. Kailangan mong maniwala muna na may magagawa ang Diyos sa buhay mo. Akala siguro natin ang himala na nagagawa ni Kristo noon na yung mga bulag nakakakita, yung mga bingi nakakarinig. Okay, himala yun, nakaka-amaze yun. Pero ang himalang hinihintay sa atin ng Diyos ay yung magbalik loob tayo sa Kanya. Magkaroon tayo ng time sa Kanya. No communication through prayer. Be thankful for everything. Amen. Kaso iba na ang nangyayari sa panahon natin ngayon. Kaya, konting bagay, malungkot na tayo, nagagalit na tayo, nagtuturn na tayo sa mga masamang barkada, nagtuturn na tayo sa mga bagay na, di ba? We cannot control ourselves because nagdadoubt tayo sa pwedeng magawa ng Diyos sa ating buhay. What about the eternal life? Pinagdududahan ba natin yun? What about the hell? Ang impyerno? Pinagdududahan ba natin? May pag-aalilangan ba tayo doon? Alam natin na itong araw na to, April 23, 2024, ito isang himala sa Diyos. Ang bawat, actually nabubuhay na lang tayo sa habag eh. Sa habag at pag-ibig ng Diyos. Ano bang pangako ni Kristo? Babalik ako. Jesus will come anytime. Anytime. Pero salamat sa Panginoon, hindi pa siya bumabalik ulit. Kasi kung tayo ay hindi nagbalik loob sa Diyos, wala tayong relasyon sa Diyos, wala tayong panahon sa Diyos, saan tayo pupulutin?
nag-alinlangan tayo sa Panginoon. Amen. Gayahin natin si Job. Anong sabi ni Job? Ikaw ang nagbigay, ikaw bumawi. Amen. Lalo na sa panahon na talagang feeling natin, walang-wala na talaga. Parang naubos na lahat yung pwede nating asahan. Huwag tayo dumipende sa ating sariling talino, lakas, pera, kasi lahat ng ito'y mawawala. Kailangan yung pagta-trust natin kay God, without doubt, nandoon lagi. 100%. Just by saying na sinabi ni Lord na magpatawad ka ng kapwa mo, 100% yes, Lord, without pag-aalinlangan. Hindi natin pwedeng sabihin, teka Lord, hindi ako magpapatawad kasi masakit yung ginawa niya. Teka Lord, parang gusto kong gumante. Hindi dapat ganun. Kasi si Kristo, di ba ang Diyos, pag nagpatawad siya, napatawad tayo. Pagkatapos anong sunod, nililimot na niya. Binibigyan na tayo ng bagong pagkakataon. Ito yung mga bagay na masasabi natin na huwag nating pag-aalinlangan. Sapagkat ang Diyos ay makapangyarihan, ang Diyos ay talagang nasa Kanya ang lahat. So, what should be done? Kapag nakakaramdam tayo ng mga negativity sa ating isipan, sa ating damdamin, never doubt God. God, take place. May bagay na hindi ako kaya maunawaan. Take place, Lord. Titiwala ako sa iyo. Kaya nga sinabi ni Kristo, kayo'y napapagal, mabigat na ang problema nyo, alika, lapit sa akin, lapit. Sa mga simpleng tao lang minsan, di ba? Pag may problema ka, lumalapit ka. Kasi nagtitiwala ka sa kanila eh. Na mapagsasabihan mo sila ng mga secrets mo. Eh, what about God? Makasabi natin lahat sa Kanya. Kaya nga, is needed talaga na yung spiritual food natin hindi nawawala. Para alam natin na ang pagtitiwala sa Diyos nandyan. At mag-alinlangan lang tayo sa mga bagay na nagiging instrumento ng diablo para mawala yung ating tiwala sa Panginoon. Kasi baka mamaya ginagawa na natin, full trust natin sa mundo eh. Yung kumbaga, nagtitiwala na tayo, pag marami akong pera, buhay na ako. Hindi. Parang nandun na, no? Nandun na yung full trust natin, no? Hindi. Dapat ang full trust natin ay nasa Panginoon. Upang sa ganun na naman ang mangyari, hindi tayo mawawala ng pag-asa. Amen. Pagkaroon po tayo ng closing prayer. Muli, Panginoon, maraming salamat sa mensahe mo na nilay sa amin na patuloy kaming magtiwala sa iyo. Huwag kaming mag-alinlangan sa iyong kapangyarihan. Panginoon, turuan mo po kami na sa bawat pagsubok na hinaharap namin sa mga oras na ito, 100% ang tiwala namin may mas maganda kang plano. Turuan mo kami, Panginoon, na laging magtiwala sa iyong pagmamahal, sa iyong pag-asa, sa iyong pag-ibig. Sapagkat ikaw lang naman ang totoong nagmamahal sa amin. Hindi mo kami iiwan kailanman. Dalangin namin, Panginoon, na ang mga bagay na nangyayari sa mundo, huwag kami sa mundo magtiwala, kundi magtiwala kami sa iyo. Magtiwala sa buhay na walang hanggan, magtiwala sa isang Panginoong Jesus na ipinadala mo, na nagmahal at patuloy na nagmamahal sa amin. Ang pagtitiwala namin ay huwag mabahiran, huwag madaig ng mga negative, mga depression, mga anxiety, kundi laging buhay ang aming pag-asa. Isipin namin, Panginoon, na mga pagsubok na pinagdadaanan namin upang lalong mapatatag ang aming pananampalataya at pagtitiwala sa iyo. Ang pag-aalinlangan sa iyong kapangyarihan ay pag-aalinlangan sa buhay na walang hanggan. Turuan mo kami, Panginoon, na lumapit sa iyo at sumunod sa iyong kalooban at patuloy na sumunod sa will mo, O Lord, and not to our will. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, sa amin ang kaharian mo. Pati ng loob mo dito sa lupa, para na sa langit.
Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw. At palawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nakakasala sa amin. Huwag mo kami painduro sa tukso at ladyan mo kami sa lahat ng masama. Sa ngalan ng Ama at ng Anak ng Espiritu Santo. Amen. Maraming salamat, Panginoon, sa patuloy mong pagkain spiritual na ibinibigay mo everyday. So, patuloy tayong huwag mag-alinlangan sa Diyos sapagkat yan ang magdadala sa atin sa buhay na walang hanggan. So, ang Word of God, Daily Gospel, ay mula po Monday to Sunday, alas 8 po ng gabi. So, minsan na iba po tayo ng schedule, depende po sa schedule din ng inyong abang lingkod. At minsan din po nagkakaroon tayo na mga guest preachers sa iba't ibang lugar. Depende rin sa kabilang schedule no, kapag inimbita natin sila. At ulaloobin ng Panginoon ang April 24, 2024, Wednesday Gospel. Sama-sama po tayo uling magnilay sa mabuting balita. Amen. At pakishare na lang po itong Tuesday Gospel sa inyong timeline bilang pagsunod mo natin sa utos ng Diyos na ipalaganap ang mabuting balita. At napakadaling gawin na yan sapagkat tayo ay nasa social media na, isang click lang. We can share the Word of God. Utos din po yan ng Panginoon. No? Actually, pagbabasa din po ng Bible ay utos ng Diyos. And of course, makinig po tayo na magkaroon tayo ng desire na makinig lagi ng pagkain spiritual. Alalahanin natin ang lahat ng bagay dito ay sandali lang, pahiram lang. So, dun tayo sa nagtatagal eternally. At yun ang salita ng Panginoon. Muli, maraming pong salamat and to God be the glory.